Hey guys, Snapdragon 8 Gen 3, ang mga mauuso sa mga budget gaming phone ngayon. Ang tanong guys, worth it kaya magpalit sa may Snapdragon 8 Gen 3 kung naka Snapdragon 8 Gen 2 na tayo ng mga last year model nga. Nag-games ako guys ng tag 30 minutes sa dalawang smartphone na to, itong Snapdragon 8 Gen 3 at Snapdragon 8 Gen 2 para makita natin kung meron pa silang malaking differences sa may performance saka sa kanilang temperature. At mamaya guys, magugulat kayo. Even sa may 20 minutes sa benchmark test natin, nagulat po ako sa resulta ng dalawang smartphone na to. Itong si Snapdragon 8 Gen 2 ang unahin natin. Dito sa may Warzone Mobile, naka-high na graphics yan, sagad as possible. Wala pa nga lang siyang available sa may peak graphics niya. Pero sana natin na pareho silang walang problema rito at napaka-stable sa may around 60 FPS na gameplay. Pero si Snapdragon 8 Gen 3, meron po siyang peak graphics dyan sa may Warzone Mobile. Napakaganda ng gameplay natin, napaka-smooth niya. At napakaganda mag-games dito sa may Snapdragon 8 Gen 3. At after lang ng isang game natin dito guys sa may Warzone Mobile, isang naging temperature po ng Snapdragon 8 Gen 3, isumabot po siya ng 39 degrees Celsius. Habang si Snapdragon 8 Gen 2, isumabot naman po siya ng 42 degrees Celsius. Mas mainit po siya kumpara sa may Snapdragon 8 Gen 3. Dito naman tayo sa may Genshin Impact. Diretsong 10 minutes po ang gameplay natin dyan sa may highest graphics, saka 60 FPS na gameplay. Para sa akin kung Genshin Impact ang madalas natin laruin, okay naman silang pares sa dalawang processor na yan. Dahil pares naman silang high-end na mga processor. Sa kahit pa paano mas optimize ang Genshin Impact kaysa sa may Warzone Mobile. Parehong goods po ang dalawang processor na yan para sa akin, kahit alin po ang piliin natin. Ang main difference lang po nila dito guys is mas mainit talaga ang naging temperature ng Snapdragon 8 Gen 2 kumpara nga sa may Snapdragon 8 Gen 3 sa mga games sa mga sinubukan ko na yan. Pero ang nakaka-impress nga dito guys, sa Snapdragon 8 Gen 2 is kahit medyo mainit na siya, still napaka-smooth pa rin ang gameplay natin dito sa may solo leveling. Sagad na graphics pa rin yan, pero napaka-smooth at napakaganda pa rin ang performance niya sa mga games na tinesting natin. Hindi tayo makakapansin ng malaking difference sa kanila dyan sa dalawang processor po na yan. Still maganda pa rin sila sa mga games sa mga tinesting natin, kahit medyo mainit na. I think kung di tayo naglalaro ng Warzone Mobile at more on Genshin Impact lang tayo, or kahit anong games, I think okay naman parehas ang dalawang processor na yan. Lalo kung naghahanap tayo ng murang gaming phone ngayon na mayroong flagship performance. Di mas mura na nga English ang Snapdragon 8 Gen 2 kumpara sa mga smartphone guys na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 na processor. Isang tinesting ko pa dito guys is yung 20 minutes sa benchmark test natin at nakakapagtaka lang is mas mainit yata naging resulta ng Snapdragon 8 Gen 3 kumpara sa may Snapdragon 8 Gen 2 dyan sa may 20 minutes sa benchmark test. Pero sa may mismong gameplay natin, mukhang mas mainit dyan itong Snapdragon 8 Gen 2. Si Poco F6 Pro guys ang sa pinakamurang makukuha natin na mayroong Snapdragon 8 Gen 2 na processor. Sa mayroong 20k na mga presyo ngayon. Pero guys, makakakuha din naman tayo ng around 20k na presyo na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 ng mga processor. Ang kaso lang hindi pa mga global release yun. Dahil mga Chinese ROM pa lang guys, yung mayroong mga smartphone na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 ng mga processor. Dahil medyo mahal pa po guys ang mga 8 Gen 3 na mga smartphone pagka global release ang mga gusto natin. Nagre-range pa po sila sa mga around lagpas 30k na mga presyo. Siguro guys, ang pinakamaganda may advice ko sa inyo kung naghahanap po tayo ng murang gaming phone nga na mayroong malakas sa processor, ay suggest itong si Snapdragon 8 Gen 2 muna ang kunin natin kung galing po tayo sa mga smartphone na mga low-end lang. Pero kung sakali man guys, hindi naman sa inyo problema ang mga Chinese ROM na mga smartphone, magandang option din to. Dahil mas malakas na processor yung makukuha natin sa parehong presyo lang ng Snapdragon 8 Gen 2. Pero makukuha na natin ay Snapdragon 8 Gen 3 na. Ang problema lang is naka-Chinese ROM lang sila. And yun lang guys yung mabilis sa comparison natin. Thanks for watching.